Maghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2020. Yan ang aming responsibilidad at laan. Oh, ano? Napanood nyo? Ha? Napanood nyo yun? Ano sabi niya? Naghahanda na kami ngayon para sa 2028 makatakbo yun sila ng presidente at saka vice-president. Di ba? Giisip na siya dahil siya mismo yung nagsasalita ang tatakbong presidente. Ngayon, mamimili siya kung sino magiging vice. Kaya lahat ngayon ginagawa nilang manira, magpasikat sa TV, sa social media, nang sa ganon, makikilala sila ng tao. At higit sa lahat, yung bumabati ko sa kanila, kakasuhan nila, ipapakulong nila, nang sa ganon ay mananahimik. At yung mga kabulastugan nila, hindi malalaman ng ibang tao. Ganyan sila. Ganyan sila yung mga walang utak na yan. Akala nila napakatalino nila. Pero, mas matalino ang taong bayan. Alam na ng taong bayan kung ano ang ugali ng mga yan. Risa Hontiveros, nagbabayad ng witness yan para makasira ng tao. Lahat ng paraan ginagawa niyan para makasira ng tao. Hanggang ngayon nandiyan pa. Sa 2020, itog na natin yung boto. Maawa kayo sa sarili ninyo at sa buhay natin at sa mga susunod pang henerasyon. Dahil yun ang magsasaper sa ginawa nitong babaeng ito. Tandaan ninyo, yung babaeng yan, walang ginawang mabuti yan. Puro kasamaan. Lahat ng investigasyon niyan sa Senado, puro kasinungalingan. Lahat ng witness na kinuha niyan, lahat binayaran para lang makasira ng tao. Tingnan mo ngayong isa, si Las Cañas. Ang daming warrant of arrest na lumabas sa kanya dahil sa paninira niya. Nagagawa lang ni Trillanes. Asan si yung Las Cañas ngayon? Hindi nakapunta ng ibang bansa. Sino nagpaalis? Si Risa Hontiveros din. Siya din ang nagpaalis nun. Siya may hawak nun. Siya nagtatago sa mga witness na yan. Kaya nandun na sa ibang bansa. Paano nakaalis yun? Gamit ang ibang pangalan, gamit ang ibang passport. Diyan magaling si Risa Hontiveros. Kaya tandaan po natin, huwag po tayo magpapaluko, huwag po tayo magpapakagago. Dahil ang katumbas niyan, ang magsasapir niyan, ay yung susunod sa atin, yung mga anak natin, yung mga apo natin. Tandaan po natin yan Huwag nating papahamak yung susunod na henerasyon natin dahil lang sa babaeng yan. Pumili tayo ng magandang halimbawa, magandang ehemplo, yung politikong mahal ang taong bayan, hindi ang sarili. Okay? Alam na natin yan kung sino. Si BP Inday Sara yung nangunguna. Andyan si Senador Bungo. Pwede niya magiging vice yan. Andyan din si Senador Marcolita. Andyan din si Senador Ruben. Lahat ng mga yan, may option yan para kay BP Inday Sara. Si BP Inday Sara na lang ang magdidesisyon kung paano gagawin yan. Basta sa 2028, alam na natin kung paano tayo lalaban, paano tayo bubuto, at para kanino. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, maraming salamat.